Hello mga savings, welcome for another video. Ang didiscuss pala natin in this video is about digital bank interest earn versus mutual fund gain. So which is better sa time natin ngayon? Saan nga ba mas maganda ilagay yung hard-earned money natin sa dalawa? And then pro user or pro depositor or pro investor din yung channel na to. So mas priority natin yung sarili natin over the company. So kung interested ka sa ganitong content, this video is for you. So bank interest earn versus mutual fund gain. So performance for the last 5 years. So kung makikita nyo yung bank interest earn yan yung blue while yung mutual fund is yung red. So kung makikita nyo medyo lamang yung bank interest earn. So may data tayo dyan later on. So lagpas siya sa 10% compared kay mutual fund gain. So for the past 5 years yung performance niya is less than 5%. So pero bakit ganyan? Kasi nga nagkaroon ng pandemic, hindi naging mabuti sa mga businesses ang pandemic talaga. Almost lahat yan sa buong mundo. Pero discuss din natin yan later. So, yung bank interest earned, paano nga ba tayo nag-come up ng ganitong data? Which is, yung kay bank interest earned, ang ginamit natin na barometer is yung kay CIMB from 2019 up to 2023. 2.5 per annum lang yung ginamit natin, which is hindi yan promo. Yung actual yan na rate nila, yung regular. Ano pa kaya kapag nilagay natin dyan yung 6%, yung 8%, 10%, 12% na promo at some months. At yung ibang mga months na yon is medyo matagal din. So, kay mutual fund naman, yung data source natin is yung Business World. Tapos, I get the highest 5% return for all mutual fund, which is 3.58. So, in this chart, ang ginamit na lang natin is 4. So, 0.8, 0.8, 0.8, 0.8 yan. So, para walang butal. So, kung makikita nyo naman, mas malaki pa rin talaga yung kay bank interest earned versus kay mutual fund. So, actual data yan. But of course, hindi yan mangyayari kung hindi nagka-pandemic. Kaya lang, yun nga, harapin na natin yung reality, nagka-pandemic, baksak talaga lahat, almost lahat. Although, merong mga industries na kumbaga nag-excel during pandemic, but still, lahat pa rin is nag-suffer sa pandemic. So, kung makikita nyo, ito yung PSEI performance for the last 5 years. Kung makikita nyo, nag-downtrend talaga by the end of 2019 to 2020. At until now, hindi pa siya nakakabawi. But, in a long run, kapag tiningnan nyo yan, kapag halimbawa, for the last 25 years, makikita nyo na talaga, in a long run, mas okay yung investment or mutual fund. But for the last 5 to 10 years since nagka-pandemic, so hindi talaga ganun ka-okay yung mutual fund business natin dito sa Pilipinas. So yun yung reality. But of course, meron pa rin mga advantage ang mutual fund investment kesa sa bank. So i-discuss din natin yun later on. Ang disadvantage and advantage ng bawat isa. So punta naman tayo dito. So, bank interest, banks pay depositor for holding their money with the bank. So, ano-ano nga ba yung type of accounts na meron sa bank? So, savings, checking, check, time deposit, foreign currency. So, sa digital bank, meron pa lang is time deposit saka yung savings. So, sa mutual fund naman, company that brings together money from many people and invest it in a stock, bond, or other assets. So, dito naman, much better dito kasi kumbaga power of many to. So kinokulate at pinag-iisa nila yung lahat ng pera na ini-invest sa kanila. Tapos type of mutual fund naman is equity and then bonds and then balance and then money market fund. So yun. And then ito naman. So bank interest earn versus mutual fund. So, kung ano yung nasa left, yun yung wala sa right. So, yun yung kumbaga, in-itemize natin sila based doon. So, kung ano yung meron kay digital bank na wala kay mutual fund. So, una muna is insured by PDIC. So, yun yung napakaganda. Lahat ng investment is walang insured. Although yung iba sa sample bonds, so medyo malabo naman yung chance na malugi or mabawasan yung pera natin. But still, napakaganda pa rin na insured by PDIC, which is backed up by government until 500k per depositor per bank. So medyo marami na tayong mga digital bank, more than 10 na. So kung halimbawa ida-diversify mo lang yung portfolio mo, nasa 5 or 6 million yung secured mo sa mga banks.
secured yon, so never mawawala sa'yo. And then, no risk to capital loss. So, yun yung hindi mabibigay ni mutual fund since market nga natin is may volatility, ups and down. And then, interest can be computed accurately. So, dito nga, ang sinample natin is yung hindi na promo. So, kapag sinama pa natin yung promo, so mas tataas pa yan. At makukompute din natin yan in 5 years, in 10 years. So, yun. Tapos, depositor are not affected by bank and market performance. So, nasabi ko na to sa mga previous video ko. So, wala tayong pake whether nalulugi na yung bank or hindi. Although, ayaw naman natin may malugi na kahit anong bangko. Pero, ang reality talaga, hindi tayo apektado nun. So, whether kumikita yung bank or hindi, required sila na bayaran tayo ng interest earn based sa pinangako nila, or else pwede sila pagbayaran ng PDIC or ni BSP. So, punta naman tayo dito sa right side kay mutual fund. Advantage ni mutual fund over bank interest earn is advanced portfolio management. So, yun yung maganda kasi medyo related siya sa number 2 kasi your money is handled by high-skilled professional. So, imagine guys, yung nagmamanage ng mutual fund is, yung trabaho nila is about mutual fund, about investment talaga, kung paano mapapalago yung pera natin. So, dito talaga, well, pinag-aaralan yan ng kumpanya at ng fund manager kung paano masesecure at masisave at mapapalago yung pera natin. Yun yung hindi mabibigay ng banks kasi fix yun eh. Yung sa banks, unlike kay mutual fund is handled by highly skilled professional. So, meron talagang mga tao na ang focus talaga ng career nila is about investment talaga, about sa pagpapalago ng pera. So, napakaganda nun. And then, diversified portfolio kasi nakadepende yan sa mutual fund na pinasok nyo. Pero ang kagandahan nga yan, dinadiversify nila. Kumbaga nililesen nila yung risk. Kaya lang, kahit anong risk na gawin since nagka-pandemic, is mahirap talaga eh, unless long term kasi ang mutual fund, mga ka-saving. So, magbe-benefit talaga tayo dito in a long run. And then, ipapakita rin natin yung performance ng PSEI for all the years since 1990. So, makikita natin na mas okay talaga in a long term dito sa mutual fund. So, mas makikita natin yung progress or gains na makukuha natin in a long term. And then, long-term growth yun. Nabanggit ko na rin yun. And then, punta tayo dito sa second page naman kay bank interest earned muna ulit tayo. So, you control your money. So, pwede mo kasing ilabas-pasok yung pera mo. Kaya ako nilagay dito na you control your money sa bank interest earned unless time deposit yan. Kapag naka-time deposit, pwede mo rin naman makuha yung pera mo. Maliles lang siya ng interest sa konting charges. Unlike kay mutual fund, marirelease mo rin siya or makukuha mo lang siya. Kaya lang, kapag baksak yung market, tulad nga nung pinakita ko na bumaksak noong end of noong 2019 until 2020, mahirap mag-pull out. So, may losses ka talaga dyan. And then, nakalagay rin dito, less stress and anxiety. Of course, para sa mga baguhan to, sa mga matatagal na hindi nila gano'ng mararamdaman, pero kahit papano may effect pa rin. Unlike kay bank, kapag kay bank ka naglagay ng hard-earned money mo, chill ka lang. So, ilagay lang yung pera mo. So, secured siya under PDIC. Pero still, kapag millions na yung pinag-uusapan dito, yung mga depositor na marami na or mga investor na millions na yung pera, wala na silang pakialam kay PDIC. Pero but still, less stress and anxiety pa rin kapag kay banks compare kay mutual fund. And then, nakalagay din dito, no management fee and sales load fee. So, doon kakainin naman si mutual fund. Although, in a long term, mas malaki talaga yung mabibigay niya. Kaya lang, since handle nga si mutual fund ng highly skilled professional, so, dapat bayarin din sila ng fees or maningil din sila ng fees based doon sa progress or based sa pagmamanage nila kay mutual fund. Kaya lang, yun nga ang advantage ni bank interest. Wala siyang management fee and sales load fee. And then liquidity. So, napakadaling kunin. Almost
Madali talaga kahit anong oras ng araw pwede mo siyang kunin. And then advantage ulit tayo ng mutual fund, two way to earn capital gains and dividend. And then good for long term but with risk. So can double to 10 times the capital. So makikita natin yan dito. So tingnan natin yung performance ng PSEI for the past 30 years. So more than 30 years. So 1990 until 2020. So, kung nag-invest ka nung 1990 or 2000, so, makikita mo talaga na umangat talaga. So, kung halimbawa, nag-invest ka nung 2000 na nasa 2,000 mark, ngayon na nasa 6,000 mark na tayo. So, almost times 2, times 3, and then umabot pa siya ng 9,000. So, makikita mo talaga yung advantage ng long-term investment. Kaya lang, yun nga, may management fees. So, yung fees, papatay din yun in a long run kay mutual fund. But still, kikita ka pa rin. At hindi mo na kailangan alalahanin yung pera mo. Kasi nga, managed ba siya by highly skilled professional. But, kung akong pipiliin, ano ba mas okay? Of course, mas okay kapag diversify yung portfolio natin. But for now, mas kikita ka talaga kay bank interest earn ng digital bank kaysa kay mutual fund. Ngayon, ibang usapan na yan kung hindi nagka-pandemic at ibang usapan na yan kapag long term. So, yun. Pero kayo pa rin mag-decide mga ka-savings kung saan nyo mas gusto. Pinakita ko lang yung difference ng kita or gains sa dalawa kay bank interest earn or kay mutual fund. So, kung interested ka at nasayahan ka or kahit pa paano may natututan ka in this video, please like, comment, and subscribe. Thank you.